Huwag kang duwag. Suntukin mo siya. Flynn, narinig kong nakagawa ka ng 10 sunod-sunod na panalo. Tara, magsuntukan tayo. Duwag, sa tingin mo ba, karapat-dapat ka sa titulong kampiyon? Malapit na akong makalaya. Huwag mo akong idamay. Umalis ka na. Tigilan mo yan. Magpakamatay ka. Abot mo na ang buong kapangyarihan ngayon. Tandaan mo, huwag kang gumawa ng hakbang ng padaskol-daskol sa susunod na 3 taon. Hobbs, Huwag mong gamitin ang iyong lakas para mang-api ng iba. paano naman ang paghihiganti sa aking mga magulang? Hayaan mo na lang. Sa oras. Imposible ito. Dahil sa magandang asal niya, pinagkalooban ng maagang paglaya si Flynn. Di masama. Ivan, ako naman. Umalis ka. Huwag kang makialam sa pagtetest namin ng lakas. Ingat ka. Kung masaktan ka namin ng hindi sinasadya, huwag kang iiyak. Ako. Charlotte, Hanggang dito na lang muna ngayon. Pwede na kayong umuwi? Charlotte, bakit pinapaalis mo na agad ang lahat? May sasabihin ako mamaya. Flynn. Linisin mo ang lugar na ito. Nagtataka ako kung bumaba na ang lakas ko nitong mga nakaraang araw. Binabati kita sa pagtatakda ng bagong record. Flynn, pumunta ka rito agad pagkatapos mo. Sia, Ano kaya ang nangyayari? Parang may mali. Ivan, tingnan mo. Paano ito nangyari? Tara na. Charlotte, yung strength tester. Umupo ka. Pag-usapan natin. Flynn, umupo ka rin. Sa lahat ng taong magkasama tayo, magiging tapat ako sa inyo. Ito ay isang pamamaalam. Pagkatapos nito, maghihiwalay na tayo. Charlotte, ano ang ibig mong sabihin? Gusto mo bang umalis kami? Charlotte, kulang ba sa pondo ang club? Kung ganon, pwede kaming hindi magpasahod. Kalimutan na natin ang pamamaalam. Kumain muna, tapos mag-usap tayo. Teka, Charlotte, Sabihin mo na sa amin. nababaliw na kami sa kakaisip. Oo, Charlotte, sabihin mo na. Nasa Nivon si Hank. Tayo ang susunod niyang target. Hank? Yung humahamon sa mga club sa buong bansa? Naalala ko sinabi niya dati na hahamunin niya bawat club sa bansa. Natalo na niya ang 99. At 0 losses. Tama. Ayon sa mga patakaran ng Nivon, kapag may nagawa nun ng matagumpay,
Kailangan nating magsara. At wala tayong kakayahang labanan siya. Kaya, Charlotte, hindi kami takot. Ayaw kong maniwala na kaya niyang talunin tayong lahat. Oo, wag kang sumuko. May pag-asa pa. Pagkatapos ng lahat, si Ivan at ay mga core member ng club. Marami na kaming napasukan na kompetisyon at nanalo ng maraming medalya. Imposibleng hindi natin siya matalo. Eksakto. Huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, hindi siya mananalo sa atin. Ano ba yung hindi mo? Hindi mo ba narinig si Charlotte? Papunta na si Hank. Paano ka nakakatawa sa ganitong pagkakataon? May puso ka ba? May puso ka ba talaga? Kumakain lang ako. Anong problema doon? Hinahabol na tayo ni Hank. Paano ka nakakakain pa rin? Gusto mo ba talagang matigil na ang club? Oo, matagal ka na sa club. Iba na ang. Manood lang. Pero wag mo nang dagdagan ang hirap. tama na, kayong dalawa. Charlotte, Tama si Flynn. Kain na tayo. Huwag niyo silang pansinin. Pagkatapos nito, maghihiwalay na tayo. Pinaghirapan niyo to sa mga nakaraang taon. Sisiguraduhin kong makakatanggap kayo ng separation pay. ang loser talaga. Charlotte, ako na ang bahala sa kanya. Tawagan mo ako kung may kailangan. Tara na. Kung gusto mo pang matuto ng mga bagong skills pag alis mo dito, pumunta ka sa Legacy Club. May utang na loob sa akin ang may-ari doon. Ipakita mo ang sulat na ito at tatanggapin ka niya. Charlotte, salamat sa lahat ng tulong mo. Alam ko. Kain na tayo. Riyak. Gi, Hobbs. Boxing lang ang alam kong gawin. Anong pangalan mo? Gusto mo bang sumali sa club ko? Kasama ang pagkain. Charlotte, pwede akong tumulong. Saan napunta ang lahat? Kumakain, ha? Ano to? Pampabaon? Charlotte, di ba? Dumating ako para hamunin ka ngayon. Lalaban ka ba? O susuko na lang? Sinabi ko nang umalis ka na. Bakit hindi ka pa umaalis? Umalis? Walang aalis ngayong araw. Talunan, umalis ka sa daan. Huwag kang makadagdag sa gulo. Tigilan mo yan. Magsimula na tayo ng laban. Hindi kami takot sa iyo. Tapusin na natin to. Nagmamadali ako. Hank, ang kapalaluan ay nauuna sa pagbagsak. Wala kaming sama ng loob sa inyo. Bakit kayo ganon? Galit? Hindi naman. Narinig ko lang ang pambihira mong talento at gusto kong makipagsabayan. Kung ikaw ay magsasalita ng maayos, ituturing ko na lang yon bilang pagsuko mo. Mo? Tumahimik ka. Charlotte, yang gago. Sabi ko tumahimik ka. Hank, hindi man kami ang pinakamalakas. Kilala kami sa mga bilog ng martial arts sa Nivon. Matagal nang sinasabi ng Martial Alliance na dapat tayong magtulungan. Sinusubukan mo bang labanan sila? Ang mga taong ito ay mga walang kwenta lang. Gago ka. Sinong tinatawag mong walang kwenta? Frank? Siye. Ipakita mo sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging walang kwenta. Bata, halika't harapin ang iyong katapusan. Flynn, anong ginagawa mo?
Gago, tong lakas ng loob mong hamunin ng boss namin. Ang tanga-tanga mo. Kung gusto mong mamatay, pero bakit kami pa maglilinis ng kalat mo? Ang kapal ng mukha. Sila yun. Sila ang mga pumatay sa tatay ko. Subukan mo. Parang natatakot ako sa'yo. Ivan, bumalik ka. Charlotte, bakit ka matatakot sa kanila? Walang katapat ang lakas ni Ivan. Wala tayong dapat ikatakot. Oo, yung akala nilang si Hank puro yabang lang yan. Sanay na sanay si Ivan sa Iron Punch mula pa nung bata siya. Hindi aabot ng malaki yan sa bilis niya. Paniguradong mananalo si Ivan. Mas matitindi yan kaysa sa iniisip mo? Ano bang alam mo? Isa ka lang tagalinis. Sinong nagpahintulot sa'yo na magsalita? Tama na. Kapag natalo si Ivan, sagipin niyo siya. Huwag niyo siyang pabayaang masaktan. Naiintindihan niyo? See ya. Gets. Halika na. Imposible. Lubusan ko na tong ginawa. Ivan, Ivan, Sino ka? Para harapin ako? may 5 sirang tadyang siya at balid na binti. Kailangan na siyang gamutin. Akin na siya. Practice lang yon. Bakit ang tindi mo? Huwag mo akong tawaging brutal. Mahina lang talaga siya. Sasabihin ko, hindi ka rin naman magaling. Ikaw, Tigilan mo na yung kalokohan mo. Kung kaya mo akong talunin na ganyan din ang kalagayan ko, sige. Kung hindi, manahimik ka na lang. dalhin mo na si Ivan para magamot. Ayoko umalis. Kaya ko pa. Tigilan mo na yung pagpapahaba parang duwag. Kayo lahat, sabay-sabay na. sobra na yan. Ano ngayon? Anong gagawin mo? Puta ka. Sugurin na natin siya. Matatalo na naman tayo. Matatalo na naman tayo. Nakko. Tumahimik ka. Ang pagiging walang kwenta ay isang bagay. Pero ngayon, dinidiscourage mo pa kami. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Nakita mo na ang kayang gawin ni Frank. Sa tingin mo, kaya nila siyang talunin? Mas magagaling sila kaysa sa isang duwag na tulad mo. Kahit papaano, may tapang sila. Ikaw, meron ka ba? Paano mo? Tama na. Flynn, hindi ka nakikipaglaban, kaya hindi mo mauunawaan ang tapang ng isang manlalaban. Bukod pa riyan, hindi basta-basta sina Liam at Patrick. Magkasama, baka hindi sila matalo. Nakita mo ba yon? Wala siyang pag-asa si Frank kung magtutulungan sina Liam at Patrick. Hindi. Bitawan mo ako. Patrick! Liam! Gago ka? Papatayin kita. Tingnan mo ang ginawa mo. Hindi ka nagpigil. At sobrang tindi ng tama mo. Paano na sila makakapag-enjoy ng despedida? Charlotte, matagal nang malakas si Frank. Hindi niya napigilan ang sarili. Sana ayos lang yon. Punyeta ka! Talagang pinagalit mo siya. Pero hayaan mong ipaalala ko sa'yo, nandito ako para sa isang hamon, magdala ka ng isa pang manlalaban, o ituturing ko itong pagsuko. Charlotte, kaya ko pang lumaban. Hayaan mo akong. Nakakatuwa naman ito na maiiyak na ako. Paano kung ganito? Maglingkod ka sa akin ng 3 taon, at bibigyan kita.
ng isa pang pagkakataon. Panaginip mo yan. Bastos ka. Sige, subukan mo kaming patayin. Kung hindi, babayaran mo rin ito balang araw. Tama. Patayin mo kami kung may bayag ka. O hindi kami susuko. Kahit anong oras ang ibigay ko sa inyo, hindi nyo pa rin ako kayang talunin. Miss Lovell, hayaan mong maging malinaw ako, alinman maglingkod ka sa akin. At hahayaan kitang makaraos, o ang club mo ay mawawala sa nibon. Tigilan mo yan. Lalabanan kita. Ganyang klaseng tapang ang gusto ko. Frank, turuan mo ng leksyon si Miss Lovell. Si, Sandali. Sandali lang. Flynn, anong ginagawa mo? Umatras ka. Huwag kang maglaro-laro ngayon. Flynn, wala tayong oras. Para sa kalokohan mo. Bumalik ka rito. Charlotte, kahit taggalinis lang ako, parte pa rin ako ng club. Magtiwala ka sa akin. Kaya ko siyang harapin. Hindi mo kailangang makialam. Flynn, ikaw. Charlotte, magtiwala ka sa akin. Pero ikaw, Flynn, hindi ba sapat na yung kahihiyan? Tagalinis ka lang. Hindi ka marunong lumaban. Mamamatay ka. Halika rito ngayon. Kailangan mo bang sirain ang reputasyon ng club para lang patunayan ang punto mo? Flynn, na-appreciate ko yan. Pero wag kang magpadalos-dalos. Hindi mo kailangang makipag-away sa kanya. Kung hindi, mamamatay ka sa suntok niya. Huwag kang mag-alala, Charlotte. Hindi ako mamamatay. Hayaan mong harapin kita. Sige, laban tayo. punyeta, tagalinis ka lang. Gusto mo akong kalabanin? Gusto mo bang mamatay? Subukan mo nga. Paano kung ako ang manalo? Paano kung... Seryoso ka? Akala mo kaya mo akong talunin? Nababaliw ka na ba? Flynn, alam kong may magandang intensyon ka, pero hindi mo siya kaya. Umusog ka. Ako ang lalaban sa kanya. Charlotte, kaya kong manalo. Sinabi ko nang umusog ka. Charlotte, Miss Lovell, ito ay isang laban na hamon. Makipagtulungan ka. Itabi mo ang drama mo sa ibang lugar. Eksakto. Bakit hindi mo na lang sumuko at maging babae ni Hank? Mapapanatili mo ang club mo at makikita mo kung gaano siya kalakas. Ang kapal ng mukha mong insultuhin si Charlotte, papatayin kita. Flynn, walang utang na loob kang gago. Hindi ba't mabuti ang trato sa'yo ni Charlotte? Naiintindihan mo ba na hindi mo naman siya pinoprotektahan? Sa halip, ginagawa mo kaming katatawanan. Tumahimik kayong lahat. Flynn, huwag kang magpanggap na bayani. Pwede ka pang umatras ngayon? Charlotte, nauubusan na ako ng pasensya. Kung ayaw mong lumaban, sarhan mo na ang lugar na ito. Pero kung gusto mong gumawa ng huling desperadong hakbang, tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras. Charlotte. Charlotte, magtiwala ka sa akin. Kaya ko to. Halika na. Ang bilis? Nagpipigil lang siya kanina. Ay naku, patay na si Flynn. Hoy, tol, pag-iwas lang ba alam mo? Subukan mong harapin ako kung may lakas ka ng loob. Sige, suntukin mo ako. Flynn, umalis ka dyan. Gusto mo bang mamatay? Delikado ito. Akala ba niya, pag-iwas lang sa ilang suntok, kaya na niyang talunin si Frank? Ano? Ano? Paano niya nagawa yon? Hindi ko alam na ganito kalakas si Flynn. Mga 400 pounds ang bigat ni Frank. Pero madali lang siyang pinatumba ni Flynn. Pareho lang ang lakas niya sa akin. Siguro hindi naman pala sira yung makina.
Ivan, tingnan mo. Jo? Paano? Paano ito nangyari? Totoo pa lang, naabot niya yung score na yon. Gago. Kung kaya mong patumbahin si Frank, hindi ka ordinaryong manlalaban. Pero hindi kita kilala dati. Sabihin mo, sino ka talaga? Wala lang akong kwentang tao, hindi mahalaga. Wala lang? Hindi kayang patumbahin ni Frank ang isang walang kwenta. Ang pagiging sobrang humble ay isa ring paraan ng pagyayabang. Ginamit ko lang yung mga basic na galaw na itinuro ni Charlotte. Kung pagyayabang ang tawag mo diyan, ang babaw mo naman. Ikaw, Si Charlotte ang nagturo sa kanya? Kaya pala, swerte niya talaga. Ako ang nagturo? Wala akong itinuro sa kanya. Natalo ang tao mo. Ibig sabihin, natalo ka? Oo, natalo ka. Ngayon, umalis ka na kasama ng mga tauhan mo. Yun lang pala ang kaya ninyo. Nakakabigo, tinalo kayo ng tagalinis namin. Tapos naglakas loob pa kayong hamanin kami? Nawawala ba kayo sa sarili ninyo? kayong lahat. Gago, hindi kita palalampasin. Umalis na tayo. Alice? Akala mo basta-basta ka lang dadaan at hahamon sa amin. Tapos aalis ka lang kung kailan mo gusto? O duwag ka lang? Anong sinabi mo? Flynn, tama na yan. Manahimik ka na lang. Kung talo ka, aminin mo. Kung hindi, lumaban ka pa. Flynn, tumahimik ka na. Charlotte, alis na sana ako. Pero pinilit niyang makipag-away sa akin. Kaya gawin natin ang gusto niya. Pagkatapos kong sirain siya. Susunod ka. Flynn, nagpapadala ka na. Nananalo ka lang ng isang beses sa swerte? Akala mo hindi ka na matatalo? Maaaring malakas si Frank, pero siya ang pinakamahina sa mga top trainees ni Hank. Pero kahit na, wala sa amin ang makatalo sa kanya, lalo na kay Hank. Charlotte, magsalita ka naman. Sa Champ Club, mas gugustuhin naming mamatay ng nakatayo kaysa gumapang para lang mabuhay. Kahit lahat tayo ay bumagsak. Hindi tayo uurong. Flynn, ano ang tsansa mong manalo? Charlotte, Ano? 1%? Hindi pwede yan. Lalabanan ko si Hank. Hindi kita hahayaang isugal ang buhay mo. Charlotte, 100% ang ibig kong sabihin. Ano? Pong, saan mo nakuha ang kumpiyansang yan? Flynn, narinig mo ba ang sinabi mo? Si Hank yan. Natalo na niya ang mga top fighter mula sa 99 na club. Ikaw ay isang walang kwentang tao na natuto lang ng ilang galaw kay Charlotte. Anong akala mo at nagmamayabang ka ng ganyan? Ivan, tumahimik ka! Charlotte, bakit mo ako sinisigawan? Di mo ba nakikita na isasakripisyo niya ang club? Oo nga, Charlotte. Bakit mo siya pinagtatanggol? Pakiusap. Itigil mo na ito. Huli na para itigil ito. Si Hank ay isang napakagaling na fighter. Punk, wala kang pag-asa. O talaga? Bakit hindi ko napansin? Patay ka. Perpekto at hindi mapipigilan ang mga suntok ni Hank. Talagang matatalo si Flynn. Patrick, Ivan, ano man ang mangyari, protektahan ninyo si Charlotte. Kung hindi, kahit manatiling bukas ang club, katawa-tawa tayo sa mundo ng boxing. Huwag kang mag-alala. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang masaktan si Charlotte. Kaya mo yan, Flynn. Pag-iwas lang ba ang alam mo? Ito na ang pagkakataon. Paano nangyari ito? Sino ka ba talaga? Ang pangalan ko ay Flynn Pearson. Sige. Tandaan mo ang sinasabi ko. Natalo ako ngayon, pero balang araw, papaluhurin kita sa harap ko. Umalis na tayo. Nanalo ba tayo? Nanalo? Oh, Nanalo tayo.
Salamat. Kung hindi ka sumugod, tapos na ang club natin. Charlotte, ang bait mo naman. Kasapi rin naman ako ng club. Nanalo lang ako dahil nakita ko ang kahinaan nila. Bukod pa riyan, iilang galaw lang ang ginamit ko at lahat iyon ay natutunan ko sa'yo. Kung may dapat pasalamatan, ikaw iyon. Magaling ka. Sige, tama na ang pagiging formal. Uminom ka. Flynn, ano man ang mangyari, kailangan kong magpasalamat sa'yo. Charlotte, para saan ito? Kung iginagalang mo ako bilang boss mo, tanggapin mo ang pera. Ako, Kailangan ni Ivan at ng iba pang oras para gumaling. Plano kong isara ang club ng ilang araw. Samantalahin mo ito para magbakasyon at magpahinga. ayos lang. Umalis ka na lang. 3 taon ka na sa tabi ko at hindi ka pa nagkaroon ng tunay na pahinga. Samantalahin mo ang pagkakataong ito. Para magpahinga, See ya. ingat. Harrison, magkita tayo. May gusto akong pag-usapan sa'yo. Flynn, tama ba? Ikaw ay, Nakita ko kung paano ka lumaban kanina. Flynn, dapat sumali ka sa mga underground matches. Mas malaki ang kikitain mo kaysa dito. hindi ako interesado. 1,000,000 piso. Kapag tinalo mo siya, makakakuha ka ng 1,000,000 piso. 1,000,000 piso. Sali ka ba? Alam mo ba? Sa galing mo, malaki ang kikitain mo diyan. Magkano ba ang kinikita mo sa club kada buwan? 1 laban lang sa ilalim. Kikita ka na. Nasaan siya? Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Si David Wolf siya, ang may-ari ng club sa ilalim ng lupa. At may narinig akong malaking boss sa likod niya. May balita, sino mang matalo si David Wolf ay makakakuha ng $1,000,000. $1,000,000! Tunay na pera! Ang laki nun! Naeengganyo ka ba? Kung matalo ko siya, makikilala ko ba ang boss sa likod niya? Kung matalo ko siya, makikilala ko ba ang pumatay sa tatay ko? Walang ingat na Go! Naglakas loob pang hamunin ng boss namin. Namatay siya at kami ang naiwan para asikasuhin ang katawan niya. Ano ba yan? Nasaan siya? Nasaan na siya? Sino? Tara na. Dalhin mo ako sa underground club na yon. Sige, ako na ang magdadala nito para sa'yo. Tara na! David. Tatay! Siya na yon? Pare. Flynn. Ang galing ni David. Pinadpad niya yung lalaki. Mananalo kaya ako kung siya ang tayaan ko? Siyempre naman. Naglagay ako ng $200,000 at doble na agad. Hindi ko dapat hinabol ang malalaking panalo. Sino bang mag-aakalang walang kwenta yon? Nawala lahat sa akin. Oo, talunan. Ibalik mo ang pera ko. Hoy, si David Wolf yan. David Wolf! David Wolf! David Wolf, Ano bang ginagawa mo? laban tayo. Tol, sino ka ba? Hindi ka pwedeng basta-basta na lang hamunin ako.
Hindi mo ba alam ang mga patakaran? Sino ka ba para gawin yan? Hindi mo alam ang mga patakaran tapos nandito ka para makipagboxing? Akala mo ba niloloko kita? Sino tong lalaking to? Ang kapal ng mukha niyang manggulo. Umalis ka na. Gusto mo bang mamatay? Eksakto, sino ang nagdala sa kanya rito? Ni hindi mo nga alam ang mga patakaran dito? Akala mo ba ang mga manlalaro rito ay para lang sa palabas? Mga guwardiya, nasaan ang mga guwardiya? Palayasin niyo itong tangang to. Huwag niyong hayaang sirain ang negosyo ko. Tol, kung gusto mong makipagboxing sa akin, may pusta. Hindi ako nakikipaglaban ng walang kapalit. Sapat na ba ito? Ang mga laban ko ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. Tapos barya lang ang dala mo? Niloloko mo ba ako? Tol, kunin mo ang barya mo at magpa-check up ka sa ulo mo. Wala kang lugar dito. Ang kapal ng mukha nitong tanga, $10,000 lang ang pusta. Nababaliw ka na ba? Eksakto, walang lugar dito ang mga pulubing tanga. Umalis ka! Umalis ka! Flynn, kaya mo ba talagang manalo sa labang to? Kung ganoon, sasagutin ko. Ang pusta mo! Oh, sasagutin ko. Ang pusta niya. Ako na bahala. Sa pustahan niya. Bata, dahil gustong-gusto mong magbayad sa akin, bibigyan kita ng pagkakataon. Kunin mo sa akin ang card. Bakit ka aalis? Hindi pa tayo nagsisimulang maglaban. Wala kang kakayahang makipagtagisan sa akin. Ganito ba ang sistema mo? Kinuha mo ang pera ko, pero ayaw mong lumaban. Ito ay isang scam! Saba, hindi mo ba alam ang mga patakaran? Kung gusto mong lumaban sa akin, kailangan mo munang lampasan ang mga junior ko. Nang iinsulto ka nang hindi alam ang mga patakaran. Maniwala ka man o hindi, pababagsakin kita at walang maglalakas loob na magsalita. Oy, Bata, ganito ang sistema. Kung gusto mong makalaban si David, kailangan mo munang harapin ang mga junior niya. Kung hindi ka makakalaban kay David. Hindi mo alam ang mga patakaran at nandito ka para lumaban? Umalis ka na habang maaga. Kung hindi, kung mapatay ka, walang tutulong sa iyo. Tama. Umalis ka na nga, mga gago. Umalis ka na. Umalis! Umalis! Samuel, umalis na tayo. Pero, sino ang gustong mauna? Baliw ka ba? Pinapagod ka lang nila para mahina ka na. Kapag pagod ka na, saka kanila tatapusin. Huwag kang mag-alala. Kaya ko to. Pero, magtiwala ka sa akin. Flynn, good luck. Ilabas mo na ang mga tauhan mo. Bata, ibigay ko sa iyo ang kredito sa tapang mo. Pero ito ay isang underground boxing club. Kailangan mong pirmahan ang Death Pact para makipaglaban. Anong problema? Natatakot ka ba? Kung natatakot ka, umalis ka na. Bakit ka nandito? Kung takot kang mamatay, nagbibiro ka lang siguro. Akala ko kung sino kang malaking tao. Pero umatras ka agad nang mabanggit ang Death Pact. Napakaduwag mo naman. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Sila ang nagsimula. Bakit hindi mo sila kinokontra? Huwag kang makipagtalo sa kanila. Pero sobra na sila. Hindi sa salita nananalo ang laban. Sabay-sabay nyo nang ipadala ang mga tauhan nyo. Makakatipid tayo ng oras. Hoy, bata. Ang yabang mo. Ang magiging dahilan ng pagkatalo mo. Guys, ulihin niyo siya. Ako mismo ang nag-train sa mga junior na to. Pwede ka pang umatras bago pa tayo magsimula. Pwede kang umalis. Pero, ang pera, mananatili. David, patayin mo na yan at itapon sa labas. Gusto kong makakita ng mga mayabang na katulad niya, na nabubugbog at umiiyak na parang mga bata. Tatayaan ko ng $1,000,000.
Hindi niya malalampasan ang pangatlong junior bago pa mabugbog ng husto. Tatayaan ko ng $2 milyong na hindi niya malalampasan ang pangalawa. Talunan, magdusa ka sa impyerno. Hoy! Flynn, isa-isahin mo sila. Huwag mo silang maliitin. May dugo sa kamay ang mga to. Talaga? Lalo na yan ang dahilan para patumbahin sila. Ang yabang mo naman. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano ito gawin. Huwag kayong nakatayo diyan. Sabay-sabay na kayo. Patayin nyo yan. Patayin siya. Malakas, pero hindi sapat ang bilis. Mabilis, pero kulang sa lakas. Ang galing! Yan ang tunay na lakas ni Flynn. Mga tanga, nakita nyo ba yon? Yan ang kaya talagang gawin ni Flynn. Lumampas na siya sa hangganan. Magporma. Nanloloko kayo. Paano naging panloloko yun? Gusto niyang labanan silang lahat ng sabay-sabay. Huwag kang magsisisi ngayon. Eksakto. Ang lakas nila ay nasa pinagsamang atake. Kung paghihiwalayin sila, baka makasurvive siya. Pero itong mayabang na ito gustong lumaban sa marami ng sabay-sabay. Talagang babagsak siya. Mukhang yayaman ako ngayong araw. Patayin siya. Patayin siya ngayon. Oy, Patayin siya. Ano? Imposible, June. ngayon, ikaw naman. Kabili-bili. Ang tagal-tagal ko nang hindi nakakatagpo ng isang ganoon kagaling. Bata, karapat-dapat kang maging kalaban ko. Sumasabak na rin si David. Maaaring mayabang siya, pero may record siyang magpapatunay niyan. Nakipagsagupaan siya sa 10 manlalaban ng mag-isa. 7 ang nasugatan at 3 ang namatay. Maaasahan mong walang katulad ang record niya. Totoo. Sa paglipas ng mga taon, may ilang dosena na ang tumangkang hamunin siya. Kaya nga, wag nang magsalita ng pagtalo. Ang makalaban lang siya ng buhay ay sapat na para maging isang pangunahing manlalaban at magkaroon ng pangalan. Pero itong lalaking ito, ayaw talagang umurong. Inilalagay niya ang buhay niya laban kay David. Para na rin siyang nagpapakamatay. Bata pa naman siya. Gusto niyang gumawa ng kasaysayan. Sayang, magiging isa lang siyang dagdag sa mga biktima ni David. Hoy! Teka muna, magpahinga ka para makabawi? Hindi na kailangan. Bata, magpahinga ka habang may pagkakataon ka pa. Kung hindi, hindi na mauulit pa ang pagkakataon. Wala kang kakayahan. Maraming taon na ang nakalipas. May isang gurang na ganoon din ang sinabi. Alam mo ba, pinatay ko siya sa harap ng anak niya. Ngayon, sabihin mo sa akin, kaya ba niya akong pantayan kahit nasa libingan na siya? Gusto mo yatang mamatay. Patayin mo siya, 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 patayin mo siya. Alam ko na, hindi siya kalaban ni David. Tingnan mo, ni hindi man lang siya makaganti. Ito ang labanang suntukan na gusto ko. Ang galing. Bata, gantihan mo. Kung hindi mo gagawin, papatayin kita. Flynn, huwag kang magpigil. Nakatali lahat ng pera ko sa'yo. Bata, wala ka ring kwenta. Para kang talunan. Noong 10 taon na ang nakalipas. Gusto mong mamatay. Tama ka.
Oo, gusto kong mamatay. Sige, atakehin mo ako. Patayin mo ako. Ang walang kwenta. Ulit. Ngayon, ako naman. Ang galing! Nakita mo ba yon? Kaibigan ko yan. Mas malakas pa siya kay David Wolf. Ang husay! Buisit, David Wolf. Tumayo ka na. Inilagay ko ang buong kayamanan ko sa'yo. Tumayo ka na ngayon. Basura. Tumayo ka at patayin mo siya. Ang bababang uri ng mga tao. Alam kong may tsansa siyang manalo. Ang premyo ay 37 hanggang 1. Malaki ang kikitain ko. Papatayin kita. Papatayin kita. Mr. Bale, tiningnan ko ang kanyang background. Kavili-vili. Kaya niyang itulak sina Hank at David hanggang dito. May potensyal talaga siya. Jack, harapin mo siya. See it. Wala kang silbi. Huwag mo akong iwasan. Kapag nakabawi na ako, papatayin kita sa parehong paraan kung paano ko pinatay ang matandang hangal na iyon noon. Sige, atakehin mo ako. Patayin mo ako. Talunan. Suntukin mo ako. Nanalo siya! Nanalo siya! Alam kong kaya niya! Nanalo siya! Sino? Sino ka ba talaga? Bakit mo? Pinatay si Mike Pearson 12 taon na ang nakalipas. Mike Pearson? Anak ka ba niya? Makes sense. Noon, muntik na siyang mamatay. Sa laban namin, nakiusap siya ng awa. Pero hindi ako tumigil. Tuloy-tuloy ako. Hanggang sa mamatay siya. Bata, hindi ka pa nakakapatay ng tao, di ba? Hedo, Patayin mo ako. magwawakas ka lang na katulad ko. Patayin mo ako at ipaghiganti mo ang tatay mo. Oy, hindi mo siya. Pwedeng patayin. Pare, hindi mo. Pwedeng hawakan yan. Ano ba problema ninyo? Paano kayo nakatawag ng tulong? Lumabag kayo sa patakaran. Sino ka? Wala kang kapangyarihan o lakas. Hindi mo karapat-dapat malaman kung sino ako. Siyempre, kung gusto mong sumama sa amin, maaari kitang bigyan ng pagkakataon na malaman ang pangalan ko. Wisit. Ibig sabihin, desidido kang protektahan siya? Eh ano kung ganun? Akala mo ba? Makukuha mo siya sa akin? Hindi ko inaasahan ito. Kahit si Jack ay sumipot. Mukhang malas ang batang to ngayon. Sino? Sino ba si Jack? Si Jack, may palayaw na tower, ay isa sa pinakamagaling na manlalaban sa underground boxing club. Akala mo matibay si David? Hindi niya kayang tumagal sa isang suntok lang ni Jack. Seryoso? Bakit hindi ko siya nakita dati? Malaking tao si Jack. Kung hindi nanganganib si David ngayon, hindi siya darating dito. Ang yabang pa rin ng batang ito, kahit nandito si Jack. Kung tatanungin mo ako, wala na siyang pag-asa. Hindi mo siya maliligtas. Hindi lang siya ililigtas. Papatayin din kita. Hindi lang kita ililigtas. Papatayin pa kita! Buisit, tapos na. Nawala ang pera ko. Hindi ako kayang talunin ng grupo mong ito. May lakas ng loob ka. Magtrabaho ka para sa akin, bata. Nagustuhan ka ng boss ko. Kung gusto mong magtrabaho para sa kanya, mula ngayon, kahit anong mangyari, protektado ka niya. Proteksyon niya? Ay, nako, hindi ako makapaniwala na napansin. Nang boss ni Jack ang batang ito, bakit siya? Ang boss ni Jack ay si Scorpio, ang walang katulad na hari sa boxing scene ng Nivon.
Paano napansin ng isang walang alam na tulad niya ang isang napakalaking tao? Swerte talaga siya. May nagtatanggol sa kanya? Baka may iba pang dahilan sa pagkamatay ng tatay ko noon. Hoy bata, kung alam mo ang nararapat, lumuhod ka at sumunod ngayon din. Hindi ka makakaalis kung hindi mo gagawin iyon. Flynn, ano pang hinihintay mo? Sumunod ka kay Jack, magkakaroon ka ng pera at posisyon. Pag-isipan mo, ano ba talaga ang nakuha mo sa pakikipagtrabaho kay Charlotte? Talaga? Makinig ka sa akin. Grabahin mo ang pagkakataon ngayon. Lunukin mo ang pride mo at sumuko. Mamumuhay ka ng maganda mula ngayon. Malinaw na ang sinabi ko. Ngayon, lumuhod ka! Pasensya na, pero hindi ako ginawa para lumuhod kahit kanino at lalong hindi sa isang. Tulad mo, Matigas ang ulo. Kung ganon, wala nang dahilan para panatilihin ka. Sugurin ninyo siya. Tumigil kayong lahat! Tigil kayong lahat! Charlotte, anong ginagawa mo rito? Ikaw pa ang magsasalita. Punta ka rito. Ngayon din. Ako, Si Miss Charlotte Lovell mula sa Champ Club. Ano? Sa tingin nyo, dahil lang tinalo ng batang to si Hank, beat Hank, kayang-kaya na ng club nyo kami. Ang kalokohan. Ni hindi man lang karapat-dapat si Hank sa laway ni Mr. Hart. Eksakto. Miss Lovell, alisin mo na yung mga talunan dito. Hindi kami magpapakita ng awa kapag nag-umpisa na ang laban. Ang kapal ng mukha mo. Nababaliw ka ba? Ikaw? Subukan mo. Lumapit ka at suntukin mo ako. May bayag ka ba? Mga talunan. Nandito lang ako at maghihintay. Sige, lumapit ka at suntukin mo ako. Yan lang ba ang kaya mo? Ang lakas ng loob mo na magpasikat dito. Umalis kayo dito. Mga tulad niyong talunan ay hindi dapat narito. Ikaw. Flynn, umalis na tayo. Sabi ko, hindi mo siya pwedeng kunin. Kung hindi niya kaya, paano kung ako? Kung hindi niya kaya, paano naman ako? Harrison, bakit ka nandito? Sino ba tong si Harrison? Bakit parang sobrang respetado siya? Ni Jack? Hindi mo alam, no? Si Harrison Foster ang gumagawa ng Foster job. Ang lakas niya kahit si Jack napapatigil sa kanyang anino. Nagtataka ako kung bakit siya napadpad dito. Wala akong ideya. Sa narinig ko, Ginoong Foster, hindi mo kilala tong batang to. Talaga bang kami ang sasaktan mo dahil sa kanya? Kung kilala ko siya o hindi, wala kang pakialam. Takot silang saktan ka, pero ako hindi. Ngayon, pakawalan mo siya o maglalaban tayo. Ikaw ang bahala. Ikaw? may isa akong tanong para sa iyo. Paano namatay si Mike noon? Mike? Nagtataka na ako kung sino ka. Sa itsura mo, anak ka ni Mike, no? Kaya pala, sunod-sunod ka kay David. Ito ang totoo. Ang walang kwentang tatay mo ay pinatay ni David sa bugbog. Nakiusap siya sa amin bago mamatay. Napatawarin siya, pero ayaw tumigil ni David. Anong magagawa ko? Mamamatay siya. Ngayong araw. Flynn, mas marami sila. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Charlotte, salamat sa pag-aalala. Pero personal ito. Ako na ang bahala. Charlotte, Harrison, Flynn. tingnan muna natin ang gagawin niya. Kahit mag-away man sila, nandito pa rin ako. Tama ka. Flynn, mag-ingat ka. Ibigay mo si David. Gusto mo siyang patayin? Sa ibabaw ng bangkay ko. Pagkatapos, malaya ka nang habulin siya. Gago. Anak, may pagkakataon ka, pero pinalampas mo. Gusto mo akong patayin? Halika, nandito ako. Pero hindi mo nga ako mahawakan. Naiinis ka ba? Basos. Umalis ka diyan. Tulad ng sinabi ko, kung matatalo mo lang ako, saka mo siya mahahabol. Hinahanap mo to. Sa tingin mo makakatulong ang pagpalit ng estilo para matalo mo si Jack? Ano bang nasa isip mo? Hindi ka man lang kalibre niya. Sa tingin ko nakatayo na lang siya roon at pinapanood si David na inaasar siya. Wala talagang paraan para makahabol siya.
Hindi ba tama? Flynn, kaya mo yan. Hindi masama. Pinaghalo-halo niya ang ilang estilo. Charlotte, hindi ka naging tapat sa akin. Hindi ko inasahang gagawin din niya. Ito, Bata, talagang pinagalit mo ako. Mula ngayon, lalaban na ako ng todo. Bata, umiwas lang ba ang kaya mo? Masyadong malakas itong tao. Kahit sunod-sunod na suntok ay halos walang nagagawa sa kanya. Para masira ito, kailangan kong hanapin ang kanyang mahinang punto. Kawawa naman, bukod sa pag-iwas, wala ka na bang iba? Kung hindi ka lalaban, umalis ka na. Akala mo ba kaya mong patumbahin si David habang nakikipaglaban kay Jack? Tigilan mo ang panaginip. Eksakto. Magaling kang magsalita. Di naman magaling lumaban. Gising ka at umalis ka na dito. ikaw. Flynn, huwag mong pakinggan ang basura nila. Huwag mong hayaang magulo ka nila. Narito na ang pagkakataon. Bata, maghanda kang mamatay. Ingat ka, Flynn. Mag-ingat ka, Flynn! Flynn, gusto kong malaman kung hanggang saan ka aabot. Pumunta ka sa impyerno. Paano ito nangyari? Ang pinakamasama ay darating pa lang. Flynn, iwanan mo siya. Charlotte, Hindi ko pinatay ang tatay mo. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Hindi ako nagsisinungaling. Yung patron ng tatay mo ang gustong pumatay sa kanya at nakipag-ugnayan sa amin. Pinahina ko lang siya. Pero hindi ko siya pinatay. Tama na. Hindi ko siya pinatay. Talagang hindi ko siya pinatay. Flynn. Flynn, hindi pa natin alam ang buong kwento. Hintayin muna nating malaman ang totoo bago ka maghiganti. Charlotte, pasensya na. Nawalan ako ng pasensya. Pasensya na. Magsalita ka. Ano ba talaga ang nangyari noon? Sasabihin ko na ngayon. Noon. Pinatahimik nila siya. Charlotte, Harrison, Liam, Patrick, pasensya na sa abala. Tanggapin mo ang tagay kong patawad. Sa tingin mo, mapapawi nito ang lahat? Ang isang inumin? Flynn, sa tingin mo sapat na to? Charlotte, Pwede kong kalimutan na itinago mo ang lakas mo. Pero bakit hindi ka nakinig sa akin at sumugod ka sa kanya? Alam kong gusto mong maghiganti para sa ama mo. Pero paano? Kung may ambush sila doon, ikaw ang mapapatay. Charlotte, Tumigil ka dyan sa pagtayo. Umupo ka at kumain. umupo ka. Flynn, kahit na nawala na ang lead ni David, itinuro nito sa atin si Scorpio sa likod ng lahat. Malamang, may kinalaman siya sa pagkamatay ng tatay mo. akala ko, Ano ang gagawin mo? Hahanapin si Scorpio at haharapin ng personal? Sige, matatanda na kayong lahat. Huwag kayong mag-away parang mga bata. Bukod pa riyan, hindi naman tanga si Flynn. Hindi siya gagawa ng anumang padalos-dalos. Charlotte, hindi ako magpapadala sa init ng ulo. Yan ang gusto kong marinig. Pag-usapan nga natin, Flynn. Bibigyan kita ng direksyon. Harrison, sige, magpatuloy ka. Sa loob ng 7 araw, magha-host ang Nivon ng DOC Championship Tournament. Si Scorpio at ang kanyang club ang matagal ng champion ng torneong iyon. At nitong mga nakaraan, abala siya sa pagtulak sa kanyang club tungo sa pagiging public. Para maganap ang IPO na iyon, gagawin niya ang lahat. At iyon, ang iyong pagkakataon.
pwede ka nang huminto dito. Maghanda ka na. Kaunti na lang ang natitirang oras. Sige, ba't ang dami mong ininom? Ang hirap paniwalaan. Aalis na ako. Charlotte, kung wala ng iba, alis na rin kami. Mag-ingat ka. Huwag kang magpadalos-dalos. Pasensya na, ako. Ivan, bakit ka? Usap tayo. Siya. Ikaw ba yung nasa punching machine noon araw na yon? Oo, Hindi ko inaasahang ganito kalakas ka. swertihan lang yon. Tinatrato mo ba akong tanga? Karamihan sa amin hanggang 500 lang ang kayang pindutin. Pero ikaw, sira mo yung makina. Medyo hindi mapakali ako noon araw na yon. Okay. Alam ko na kung sino ka. Flynn, pasensya na kanina. Hindi ko naman yon ikinagalit sa'yo. At salamat sa pagprotekta sa club para kay Charlotte at para sa amin. Walang anuman. Hey, bata ka! Samuel, anong ginagawa mo? Flynn, hindi ko inaasahang makikita kita rito. Ikaw talaga ang swerte ko. Umalis ka dyan. Bata, ikaw na naman. Binabalaan kita. Wala kang kinalaman dito. Umusag ka. Pwede na palang manuntok ngayon. Walang kwentang tao. Sino ba ang nagpaalam sa'yo? Sinong tinatawag mong walang kwenta? Sinuntok ninyo ang kaibigan ko. Akala mo papayag kami? Pananagutan ninyo yan. Dapat nga magpasalamat siya. Nabuhay pa siya. At ikaw. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nalugi. Eksakto. Kung hindi mo ako babayaran ngayon, makikipag-away ako sa'yo. Wala akong pakialam, kahit mamatay pa ako. Tama, magbayad ka. Anong nangyayari? Ayaw lang nilang matanggap na natalo sila. Lahat sila ay tumaya kay David na mananalo sa Underground Boxing Club. Pero ikaw ang nanalo. Nalugi sila tapos ako ang pinag-initan. Ako rin, galit na galit. Nawala rin ang 1 milyon ko. Kalokohan. Malinaw na ikaw ang nanalo. Bakit hindi mo kukunin ang parte mo? Ibigay mo ang pera ngayon o pareho tayong mawawala. Ikaw, wala ka bang bait? Sinabi ko na sa'yo, ang pera ay nasa Underground Boxing Club. Tigas ng ulo, papatayin kita. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal mo! Walang pumilit sa'yo na magsugal. Nag-greedy ka kaya natalo ka. Ikaw ang bahala sa mga consequences. Eksakto. Tsaka, hindi ko rin nabawi ang pera ko. Bakit ako ang hinahabol mo? Mabuti pa, patayin mo na lang ako. Kung mawawala ang perang ito, papatayin ako ng asawa ko. Masisira ang pamilya ko. Anong kinalaman ko doon? Kanina pa. Muntik na niyo akong patayin. Oo, hindi lahat ng kwentong kahabag-habag ay dapat kahabagan. Kung hindi ka naging ganun ka-greedy noon, hindi ka sana natalo ng ganyan. Kung may sisisihin ka, sabihin mo sa Illegal Boxing Club at sa Beast Club. Si Scorpio ang nagpapatakbo at mandaraya. Anong kinalaman ko doon? Si Scorpio ang nagpapatakbo. Samuel, sinabi mo ba ngayon na si Scorpio ang nagpapatakbo? Oo. Flynn, hindi lang sa underground ring. Si Scorpio ang backer sa maraming laro. Ginagamit ni Scorpio ang kita para i-push ang kumpanya niya na mag-go public. Yung mga bookie sa likod ng DOC, si Scorpio rin ba? Siyempre, pero iba ang DOC sa underground ring sa ilang paraan. Kung matalo siya sa DOC, mayroon siyang, pero hindi biro ang team ng gagong yun. Sunod-sunod ang panalo nila. Flynn, bakit hindi ka sumali sa DOC? Siguradong mananalo ka sa galing mo. Gusto ba ninyong mabawi ang pera ninyo? Scorpio, Kumusta na ang usapin sa pustahan ng DOC? nahanda na ni Toad ang lahat. Kapag nakausap mo na ang 3 muscle, mag-uulat siya sa'yo. At saka, yung huling saksi ay pinatahimik na. Mabuti. Sa ngayon, nasa kritikal na yugto ang kumpanya sa pagiging publiko. Ayokong may marinig akong kahit anong chismis tungkol sa kumpanya. Huwag kang mag-alala. Kapag nakuha na natin ang DOC na ito, wala nang makakapigil sa IPO natin. Magaling. Kayong dalawa, hintayin niyo ako sa labas. Wait. Ikaw, at ikaw ang mga pinagkakatiwalaan kong katulong. Alam kong minsan medyo mayabang kayo, pero ngayon gusto kong isantabi nyo ang kayabangan nyo at magtulungan. Dahil kailangan nating manalo dito. Naiintindihan? Naiintindihan.
Ang dala-dala nyo ay ang bagong mga pampasigla na ginawa ng kumpanya. Nakakaangat ito ng 20% sa pagtitiis sa sakit at 50% naman sa lakas at bilis ninyo. Gusto kong bawat isa sa inyo ay harapin ang mga kalaban nyo sa lalong madaling panahon. Kapag tapos na, bawat isa sa inyo ay tatanggap ng 3 gintong bar. Salamat G, Bale. Centrio, sa'yo na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Sinisiguro kong walang magiging problema. G, Bale. Handa na ba ang lahat? Nasa ayos na ang lahat. Huwag nyo nang dayain ang mga libro ngayon. Kailangan itong ipakita sa mga shareholder. Kung hindi magtugma ang mga tala, hindi tayo babayaran. Naiintindihan. Pangako ko magiging maayos ang lahat. Ang pagiging publiko ng kumpanya ay nakasalalay sa inyo. Huwag nyo akong biguin. Naiintindihan. Flynn, ang kinabukasan kong kaligayahan ay nakasalalay sa'yo. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong malaki ang kikitain mo. Sige, okay. Nandito na tayo, Flynn. Mauna na ako. Tara na. Ikaw siguro si Flynn. Anong meron? Wala namang importante. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na magmadali kang bumili ng kabaong habang may pagkakataong ka pa. Pagkatapos nito, wala ka nang pagkakataong gawin yon. Anong sinabi mo? Tol, inaasahan kong patayin ka sa ring. Tara na, Tiger. Ang mga taong ito ay sobra na. Drake, Panther, Tiger, at si Bear ang 4 na alas ng Beast Club. May kanya-kanya silang espesyalidad at lahat sila ay napakalakas. Sa kanilang lahat, hindi mahuhulaan si Drake. Flynn, kailangan mong mag-ingat. Kung hindi mo sila kayang labanan, umatras ka agad. Ano man ang mangyari, ang buhay mo ang pinakamahalaga. Huwag kang mag-alala, Charlotte. Hindi ako ang babagsak. Mga binibini at ginoo, magandang gabi. Maligayang pagdating sa Dock Championship Tournament ngayong taon. Ang kompetisyon ngayong taon ay nahahati sa 3 yugto. Ito ay ang prelims, semifinals at ang finals. Sa prelims, ang sinumang manlalaban na matalo kahit isang beses ay agad na maaalis. Sige, diretso na tayo. Ilabas na natin ang mga manlalaban para sa unang laban ngayong araw. Tiger at Liam. Liam, malakas talaga si Tiger. Huwag kang magpakabayani at mag-ingat ka habang sinusubukan ang lakas niya. Tandaan mo, huwag mong ipilit. Huwag kang mag-alala, Charlotte. Hindi ako ganoon. Bata, malas mo. At ako ang kalaban mo sa unang laban mo. Tigilan mo yan. Pareho lang ang tsansa natin. Magkakilala na pala kayo. Kung ganon, ihanda na natin ang unang laban at magsimula na. Nagsisimula na ang laban ngayon. Nauna na agad siya. Sobrang pressure kay Liam. Alam niyang mas malakas ang kalaban, kaya nag-retreat na lang siya sa depensa. Kaya mo yan, Liam. Tingnan natin kung paano mo iiwasan ang suntok ko. Hala, Liam, sumuko ka na. Sa tingin mo talaga na mapipigilan mo ang suntok ko? Magdusa ka. Liam! Dapat alam mo na huwag kang makipag-away sa akin sa ring. Meron ka bang kakayahang gawin iyon? Ako. Susuko. Ako'y susuko. Anong sinabi mo? Hindi ko narinig. Liam! Sumuko na siya. Hindi mo ba nakikita? Para sumuko, kailangan mismo ng manlalaro na sabihin iyon ng malakas. Wala pa siyang nasasabi. Ikaw? Tama. Bakit ka nagmamadali?
Kapag nagsawa na ako mismo ang magpapabagsak sa kanya. Bata, narinig kong mayabang ka raw at nangahas pang makipag-away kay Scorpio. Gusto mo bang mamatay? Putang ina mo. Mukhang galit ka. Pero mukhang wala ka pa ring magagawa sa akin. Ikaw, Huwag kang mag-alala. Ginawa lang niyang halimbawa para sa iyo. Hindi magtatagal, mas malala pa sa kanya ang mangyayari sa iyo. Bata, sisihin mo ang malas mong kapalaran dahil nakilala mo ang isang talunan. Maligayang pagbati, panalo si Tiger. Liam! Doktor, kumusta si Liam? 7 tadyang ang nabali. Malubhang pagkakalog ng utak. Nasa kritikal na kalagayan siya. Kailangan namin siyang madali ang dalhin sa ospital. Magbigay daan po. Sasama ako sa inyo. Hindi ka pwedeng umalis. Ikaw ang pinuno ng Champ Club. Kung aalis ka, mawawalan ng karapatan ang club na lumaban. Gusto mo bang? Ang paghihirap ni Liam ay maging walang saysay? Pero, Charlotte, oh, Charlotte, manalo ka. Kunin mo ang kampyonato. Para sa akin, gagawin ko. Sinusumpa ko, gagawin ko. Flynn, pinagkakatiwalaan kitang. Maghiganti para kay Liam. huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong magbabayad sila para dito. Okay, mga kasama. Salamat sa inyong pagtitiis sa atin ngayong gabi. Pakinggan natin ang Rookie of the Year ng Beast Club, si Panther. Tulad ng alam ninyong lahat, si Panther ang rookie champ ng Beast Club ngayong taon. Walang duda na hindi basta-basta ang kanyang mga kakayahan. Kaya nga, sino ang kalaban ni Panther ngayong gabi? Kilala si Panther sa bilis niya. Halos lahat ng kalaban niya ay natatalo sa loob ng 10 segundo. Nagtataka ako kung sino ang magiging kalaban niya ngayon. May kinalaman ba yon? Kahit sino pa yan, mawawala yan sa ilang galaw lang. Halatang halata na ang kalalabasan. Tama ka. 30 segundo ang taya ko. 30 segundo at tapos na ang kalaban niya. Masyado nang matagal yan. Kung tatanungin mo ako, 20 segundo ang pinakamatagal. Sa totoo lang, mabait na ang 20. 15 segundo ang taya ko bago matalo si Panther. Flynn, mag-ingat ka. Kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin. At ngayon, saluhin natin ang kalaban ni Panther ngayong gabi, ang sumisikat na bituin mula sa Champ Club, si Flynn Pearson. Flynn, pahihirapan kita sa loob ng 30 segundo. Ganon ba? Inaasahan ko yan. Drake, bakit pa nga ba pinapanood mo ang laban ni Flynn sa kanyang antas? Kaya siyang talunin ni Panther nang walang kahirap-hirap. Hindi ba ito lang ay pag-aaksayan ng oras? Kung gusto mo ng bugbog, magagawa ko yan ngayon din. Bahala ka. Hindi ikaw ang kausap ko. baka hindi kasing galing ni Flynn si Panther. Titingnan natin. May nararamdaman ako na magugulat tayo sa kanya. Ang laban. Simula na. bata, sa loob ng 30 segundo, luluhod ka na. Imposible. Gago ka. Papatayin kita. Oh, nakita mo. Natalo na si Panther.
Natalo ka. Talunan ka. Papatayin kita. Huli na. Ang galing! Panther. Panther. Gago ka? Gagawin ko. Gagawin ko. Anong sinabi mo? Pasensya na. Di ko narinig. Gago ka. Alisin mo ang mga paa mo sa kanya ngayon. O pagpuputol-putulin kita. Nanggugulo ka ba sa akin? Oo, tama ka. Ganon nga. Nanggugulo ako sa'yo, pamilya mo, at mga kaibigan mo. Kung may mangyari man kay Panther, lalabanan kita. Ganon ba? Ano? Hoy, tingnan mo. Babalaan kita. Sino mang makipag-away sa Beast Club magsisisisi sa huli. Gusto mo bang lumaban hanggang kamatayan? Laban hanggang kamatayan. Mukhang naiintindihan mo. Akala ko magkakaroon ng magandang palabas. Pero sumuko agad siya sa isang bantalang. Nakakainip. I-refund mo ang bayad ko. Eksakto. Ano ba to? Isang duwag at mahinang manlalaro. Bumaba ka sa ring. Umalis ka na. Bata, hindi ka naman talo kung aalis ka. Ang pagkamit ng aming pabor ang pinakamagandang mangyayari sa'yo. Ganoon ba? Mabait na bata. Aminin mong talo ka, bumaba ka, at kapag nakasalubong ko ang mga kaibigan mo, hayaan ko lang silang umalis. At dapat kitang pasalamatan? Bata, tamang desisyon. At hindi ka naman pala mahina. Pero si Drake ay... Panther, alam mo ba ang ginagawa mo? Laban hanggang kamatayan. Hindi ba't nag-aaway na tayo? Ngayon ka pa makikipag-areglo? Huli na. I-anunsyo ang resulta. Binabati natin si Flynn sa kanyang tagumpay. Siya ay papasok sa semifinals. See ya. Flynn, maghintay ka lang. Kapag pumasok sa ring ang mga tauhan mo, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kalupitan. Okay ka lang? Oh, okay lang ako. Mabuti. Huwag nang away ngayong gabi. Kain muna tayo, bukas na lang tayo bumalik. Sandali. Anong gusto mo? Magaling kang lumaban. Sumali ka sa Beast Club. Sabihin mo ang gusto mong sahod. Pasensya na. Hindi ako interesado. Ang Beast Club ay maaaring mag-alok sa iyo ng pinakamagandang kapaligiran sa pagsasanay, ng pinakakumpletong coaching, at ng mas malaking entablado para sumikat. Flynn, may talino ka. Huwag mong sayangin sa isang maliit na club. Hindi mo makakamtan ang pagkakataon mong umangat. Sumama ka sa amin at kalilimutan ko ang ginawa mo kay Panther. Flynn, binibigyan lang namin ng pagkakataon dahil may talino ka. Huwag kang walang utang na loob. Paulit-ulit mong sinasabing gusto mo akong kunin? Ganito ba ang paraan mo? Ikaw, Kalmado sa ilalim ng presyon. Flynn, gusto ko yan. Tiger, humingi ka ng tawad. Drake, bakit ako? Ano? Tinatanong mo ba ako? Pasensya na. Napasobra ako. Patawarin mo ako. Tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad. Pero tungkol sa pagsali sa Beast Club, salamat, pero hindi. Hindi ako interesado. Hindi na, salamat. Hindi ako interesado. Ikaw, Tigre. Flynn, huwag kang magmadaling magsara sa akin. Ipapakita ko sa iyo na ang pag-join sa Beast Club ang tanging paraan para umasenso. Flynn, Huwag kang mag-alala, mananatili ako, lalo na para sa'yo. ikaw. Ano ba ang pinagsasabi mo? Nag-aalala ako na ikaw ang target nila bukas.
Doubt ko mangyayari yon. Ang prelims ay isang laban lang. Kailangan nilang umabot sa semifinals para hamunin ako. Malamang susunod na ang target nila. Si Liam. Charlotte, huwag kang mag-alala. Kung magkaganoon, susuko na lang ako. Tingnan natin kung paano niya ako tatargetin. Tigilan mo ang pagpapanggap na matapang. Sa pangit mong skills, sumuko ka na lang pag-akyat mo doon. Pero Charlotte, nakakahiya naman yon. Mas mabuti nang mahiya kaysa mabali sa ospital. Ano? Ine-expect mo bang sanayin ko ang mga baguhan pagkatapos ng laban mo? Pero ako, Tama na. Kumain muna tayo. Eksakto. Hapunan na. Tara na. Mabuhay! Flynn. Samuel, anong meron? Sinunod ko ang payo mo at tinaya ko lahat sa'yo. Alam mo ba? Kumita ako ng 1.6 million. Oo. Kung alam ko lang. Todo-todo sana ang taya ko. Mababawi ko sana ang lugi ko at may sobra pa. Flynn, sa'yo na naman kami taya. Siya nga pala, balita namin, kalaban mo sa susunod na laban ay galing sa Legacy Club. Kanino ba tayo taya ngayon? Paano mo nalaman yun? Hindi ba common knowledge yun? Maliban sa finals, sinasabi ng DOC na random lahat ng matchup. Paano mo nalaman kung sino kalaban natin? Well, yun ang sinasabi nila. Pero paano talaga magiging random yun? Paano pa sila kikita? Anong gusto mong ipahiwatig? Karaniwan nang inilalabas nila ang lineup ng isang araw ng maaga. May balita, si Flynn ang kalaban ni Carlos Lawson mula sa Legacy Club. Sino? Si Carlos. Oh, yun ang pangalan. Kilala mo siya? Ako. Tigil na muna tayo dyan. Maaga pa naman. Bahala na tayo dyan mamaya. Eddie, bibigyan na lang namin kayo ng space. Flynn, heto ang perang inutang namin sa'yo, kasama na ang interest. Aalis na muna kami. Enjoy your meal. Flynn, kailangan mong mag-ingat kung si Carlos ang kalaban mo. Siya ay napakadelikado. Charlotte, nagchichismisan ka na ba tungkol sa akin? Nag-uusap kayo sa likod ko? Anong ginagawa mo rito? Bukas, kalaban ko ang tao mo. Hindi naman ako makakapunta nang hindi bumabati, di ba? Flynn, di ba? Napanood ko yung huling laban mo. Magaling. Charlotte, bakit hindi mo ako inimbita sa hapunan? Hindi mo ako tinuturing na kapamilya, ha? May masamang nangyari dati kina Carlos at Charlotte. At ngayon, bigla siyang sumulpot. Mag-ingat ka. Tahimik ka. Siguro. Hindi ako welcome dito. Flynn, ikinagagala kitang makilala. Sana magkasundo tayo. Mula ngayon, Carlos, ano bang problema mo? Ayos ka lang? Oo. Ano bang problema mo? Lahat tayo'y nagkakasundo-sundo, tapos gagawa ka ng ganyan? Walang hiya ka. anong stunt? Anong sinasabi mo? Miss Lau, huwag kang gumawa ng kwento. Ikaw, Nakikita ko. Hindi ako welcome dito. Kung ganon, aalis na ako. Flynn, magkita na lang tayo. Bukas sa ring. pasensya na. Nadawit kita sa gulo ko. Huwag kang mag-alala. Huwag mag-alala. Masakit siguro yon. Anong tsansa mo laban kay Carlos bukas? 50-50. Sapat na yon. Nabendahin na lahat. Tawagan mo ako kung may mangyari.
Tay, kapag nanalo na ako sa championship, malalaman ko na kung ano nangyari sa'yo. Hintayin mo ako. Mga binibini at ginoo, salamat sa pagsunod ninyo sa DOC Championship Tournament. Ngayon, samahan ninyo ang pagbati sa ating unang mga manlalaban ngayong gabi sa ring. Iwasan mo muna siya. Magagalit siya kapag nagkamali siya. Saka ka sumugod. Tandaan, kung lumala ang sitwasyon, umatras ka. Huwag kang magpakabayani. Nakuha mo? Susubukan ko ang lakas niya para sa'yo. At ngayon, pumalakpak tayo para sa bronze medalist ng DOC noong nakaraang taon, si Bear. Bata, handa ka nang mamatay dito? Relax ka lang. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na impyerno. Gagawin kong magsisisi ka na nabuhay ka pa. Anong sinabi mo sa kanya? Wala. Alam mo ang lakas ni Bear at sugatan na si Patrick. Huwag mo siyang pabayaan. Huwag kang mag-alala. Tol, handa ka nang mamatay? Wala pang laban? Paano mo nalaman na ikaw ang mananalo? Gusto ko ang mga taong malakas magsalita. Ngayon, pahihirapan kita. Ang laban ay magsisimula na. Tol, Ang sarap-sarap mong. habulin. Ipagpatuloy natin. Masyadong malaki ang agwat. Kapag tinamaan ni Bear si Patrick, tapos na siya. Hindi na niya kaya. Kailangan na niyang sumuko. Magtiwala ka sa kanya. Anong saya sa larong ito? Bear, tapusin mo na. Tama. Ito na ang pinaka-predictable na laban. Ang basurang ito na puro iwas ay talagang walang laban kay Bear. Bear, kumilos ka na. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Hindi. Flynn, masyadong malaki ang agwat. Paano siya mananalo? Tol, nawalan na ako ng pasensya sa'yo. Maghanda ka. Umiwas ka ng ilang beses. Maiinis yan kapag hindi ka natamaan. Bro, yun ang pagkakataon mo para umatake. Halika, ipakita mo sa akin ang kaya mo. Kapag umatake si Bear, ibaba mo ang tayo mo. Sakupin mo ang pagkakataon. Iwasan mo ang unang suntok. Tapos, suntukin mo ang binti niya. Ngayon na. Ngayon. Hindi ito pwede. Ito. Ikaw ang nagturo sa kanya niyan? Maliit na trick lang. Makakaabala yon sa gago ng sandali. Pero kapag na-realize na niya, tapos na. Matalas ang galaw ng paa. Isang maling hakbang lang at guguho ang lahat. Flynn, ano ang itinatago mo? Ako? Hindi. Ikaw, Tingin. Bastos ka. Papatayin kita. Papatayin mo ako? Hindi ka sapat na malakas. Bata, akala mo ba talaga ang mga pabigla-bigla mong galaw ay makakatalo sa akin? Mamamatay ka ngayong araw. Talaga? Hindi ako naniniwala. Papatayin kita. Sumusuko na ako. Ano? Ano to? Papatayin kita. Ano? Susuwayin mo ba ang mga patakaran? Sige, suntukin mo ako. Sumpa ako. Hindi ako kikilos. Ikaw? Ano? Suntukin mo ako kung kaya mo. Akala ko matapang ka. Talunan. Gago. Binabati kita, Bear, sa pagkapanalo sa round na ito. Tumabi ka. Charlotte. Flynn. magaling ang ginawa mo. Tataasan ko ang sahod mo. Salamat. Utang ko lahat yan sa kanya. Natalo ako. Pero masarap ang pakiramdam ko. Okay, naiintindihan ko. Flynn. Salamat. Salamat, pamilya tayo. Hindi na kailangan ng salamat. Flynn, maganda ang naging epekto ng mga dayaan mo. Pero makinig ka, dayaan pa rin ang dayaan. Kapag ikaw naman ang kalaban, ipapakita ko sa iyo ang tunay na galing. Ang mga dayaan na yan.
Isang beses lang gagana. Ano sa tingin mo? Magpalamig ka muna ng ulo. Pula na ang mukha mo. Huwag kang magwala at kagatin ako. Oh, ikaw ang una kong nakita na nanalo ng napakahirap. Bumaba ka na sa ring. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Nabugbog pero nanalo pa rin. Wala pang sino man. Ang nanalo ng ganito. Tunay nga siyang oso. Puro muscles, walang utak. Ikaw, Kung ako ang tatanungin, huwag kang magdahilan kung hindi ka marunong lumaban. May bitamina ako para sa utak. Inumin mo. Baka makatulong sa'yo. Gusto mo? ikaw. Tangang oso? Tapos na ang biro. Magkita na lang tayo sa finals. Halika. Flynn, maghintay ka lang. Flynn, bastos ka. Sana mabulok ka. Sa halip na magreklamo, bakit hindi mo isipin kung bakit biro lang ang panalo mo? Mandurugas sila. Mga talunan lang ang sisisi sa iba. Ito ang una at sana ito na ang huli. Kung uulitin mo ang ganitong baguhan na pagkakamali, umalis ka na rito. Ano? Nagsasalita ako rito. Nakikinig ka ba? Gets? Tiger. Umalis ka na. Flynn, naglalaro ka ba? Tingnan natin kung sino ang mas mandurugas. Okay, tapos na ang ating prelims. Ang susunod ay ang unang laban ng semifinals. Paki-welcome ang ating unang manlalaro. Mula sa Legacy Club, Carlos. Flynn, huwag mo siyang pansinin. Heto. Siguradong mananalo ka. Gagawin ko. Susunod, paki-welcome ang kalaban ni Carlos, ang pinakamalaking underdog sa DOC ngayong taon. Flynn. Kay Charlotte ka, hindi kita papatayin, pero baka mabali ko. Ang isa o dalawang buto mo. Talaga? Puro ka lang salita. Wala kang iba. Magkakilala pala kayo. Eddie, wag nang magsalita. Simula na ng laban. Ang bilis mo. Hindi masama. Pero mabagal ka pa rin. Akala mo mananalo ka. Talagang hindi. Ang bilis ni Carlos. Ito, mapapagod si Flynn. Totoo. Sanay si Carlos sa sipa. Maliban na lang kung malapitan niya, hindi siya mapipigilan ni Flynn. Pero sanay si Flynn sa close combat. Maliban na lang kung lumapit siya, wala nang. Ibang paraan. Panoorin natin. Sa tingin ko, siya ang mananalo. Sam, mananalo kaya si Flynn? Inilagay natin lahat ng pera natin. Oo. Kung matatalo tayo ulit, wala na tayo. Eksakto. Sam, magsalita ka naman. Tama na. Okay lang kayo noong nananalo kayo. Medyo nahihirapan lang siya. Nagpanik na kayo? Hindi ba kayo pwedeng manood na lang? Pero Tama na. Maniniwala kayo o hindi, all in ako. Kayo ang bahala kung susunod kayo. Mukhang hindi tayo dapat mag-invest sa kanya. magpatuloy lang tayong manood. Pakiramdam ko. Marami siyang itinatago. Flynn, kung yan lang ang kaya mo, nakakadismaya ka talaga. Siguro. Hindi na ako pwedeng magpigil pa.
Ang galing mo. Maliban na lang kung harapin mo ang isang hindi matatalong kalaban, huwag kang gagamit ng higit sa 10% ng lakas mo. Naiintindihan mo? Tama si Mr. Hobbs. Huwag mong maliitin ang pinakamagaling. Imposibleng manalo gamit ang 10% ng lakas. Kung ganon, kailangan kong gamitin ang 20% ng lakas ko. Gagamitin na ba niya lahat? Tigilan mo ang pagpapanggap. Mamatay ka. Kinakabahan si Carlos. Mukhang naapektuhan siya ng mga sinabi ni Flynn. Anong pipiliin niya? Tingnan mo, gumalaw siya. Mamatay ka na. Imposible. Ang bilis noon. Hindi ko nga nakita kung paano siya umatake. Yan ba ang tunay na lakas ni Flynn? Nakakatakot yon. Kanina hindi niya matamaan si Carlos. Ngayon nahuli niya ng ganon-ganon lang. Ito na ba ang pagising ni Flynn? Sige, talunin mo siya. Imposible. Imposible. Walang paraan na matatalo ako. Malakas ka. Pero mas malakas ako. Natalo ka. Hindi. Paano ako natalo? Paano ako natalo sa kanya? Ang tubig. Papatayin kita. Papatayin kita. Hindi! Flynn, Basos? Patay ka na. Tagahatol. Ito ba ang mga patakaran mo? Oo. Kung hindi nagpigil si Flynn, tapos na siya. Ngayon, gumagawa na siya ng kalokohan. Gaano ba kagaling ang DOC? Nakakamangha ito. Para manalo, itinapon niya ang kanyang dangal. Tagahatol, gumawa ka ng paraan. Hindi mo ba nakikita na nalasan si Flynn? Carlos, nawawala ka na ba sa sarili mo? Tigilan mo na yan. Ang mananalo ay ako lamang. Dahil lang nasaktan ako. Akala mo mananalo ka na? Patay ka na. Susuko ka. Pwede na bang i-announce ang winner? Si Flynn Pearson ay papasok na sa semifinals. Flynn, okay ka lang ba? Oy, ang bastos naman yon. Bastos. Dapat tinanong mo siya kung anong ginawa niya. Charlotte? Nagkasala na ba ako sa'yo? Bakit mo ginawa to? Sinabutahin mo ba ako? Para kay Carlos? Anong sinasabi mo? Ako. Flynn! Flynn! Flynn, Wag, Flynn! Flynn! Bear. Ikaw ba ang may gawa nito? Drake, gusto ko lang turuan ng leksyon yang tarantadong yon. Siya ang nanloko, kaya mas nanloko ako. Parang ipinagmamalaki mo pa. Drake, Baliw ka. Sino ang nagpahintulot sa'yo na gawin niyo? Sino ang nagpahintulot sa'yo na gawin yan? walang nagbigay sa akin ng permiso.
Gusto kong maghiganti. Kaya ginawa ko. Paghihiganti? Bear? Nawawala ka na ba sa isip mo? Alam mong malapit na tayong magpa-publiko, pero ginulo mo ang laban na ito. Gusto mo bang mamatay? Tiger, gusto ko lang maghiganti. Hindi ko naisip. Drake, si Bear ay Walang kwenta ang pagsasabi mo sa akin. Nandito na pala kayong lahat. G. Bale. Hoy, Bear. Narinig ko. Malaki ang ginulo mo. G. Bale, hayaan niyo po akong magpaliwanag. Hindi ko sinasadya. Dapat alam mo na magpapapubliko na tayo ngayon. Pero muntik mo nang gawing walang kwenta ang lahat ng pagsisikap natin. Sabihin mo, paano kita dapat parusahan? G. Bale, pasensya na po. Kasalanan ko. Sabihin mo, Bear. Alam mo, ang gusto ko ay hindi ang paghingi mo ng tawad. Drake, asikasuhin mo ito. Huwag mo akong pahirapan. S. Salamat po, G. Bale. salamat. Bear. Oso. Drake, ano na ang gagawin natin? Ikalat ang balitang umatras na si Bear. Gets. At maghanda ka ng mga regalo. Dalawin natin si Flynn. Huwag dapat lumabas ang balita tungkol dito. Kung hindi, tatapusin din tayo. Oo. Doc? Kumusta siya? Stable na siya. Pero sobrang dami ng lason sa katawan niya. Hindi siya dapat sumali sa mga susunod na laban. Sa tingin mo, paano siya nalason? Malamang sa tubig. Na ininom niya bago maglaro. Yun lang. Paalam. Hindi ako yun. Hindi ko ginawa. Charlotte? Tingnan mo, gising na si Flynn. Flynn, hindi kita nilason. Manalig ka sa akin. Flynn, kasalanan ko ngayon. Hindi ko inasahan na gagawin iyon ni Carlos. Huwag kang mag-alala, Harrison. Okay lang ako. Mabuti naman. Oo nga wala. Kanina lang, may mensahe ang DOC. Mukhang umatras na si Bear. Atras? Sa pagkakakilala ko kay Charlotte, hindi niya kayang saktan ka. Pero bigla na lang umatras si Bear. Kaya, Gets ko na. buti naman naintindihan mo. Magpahinga ka. Semifinals na bukas. Magpahinga kang mabuti. See ya. Flynn. Ako. Bakit ka nandito? Anong kailangan mo? Bakit ka nandito? Anong kailangan mo? Mag-usap tayo, Ginoong Pearson. Charlotte, maghintay ka sa labas. Pero, Teritoryo ito ni Drake. Kung gusto niyang saktan ako, makakatakas ba ako? totoo yan. Kung may mangyari man, tawagin mo ako. See ya. Maliit ang kwarto. Wala man lang mauupuan. Sabihin mo na ang gusto mo. Diretso ka pala. Kung ganon, magiging prangka na ako. Sinusuhulan mo ba ako para matalo? Mali ang intindi mo. Wala kaming pakialam kung mananalo ka o matatalo. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi namin sinasadya ang nangyari ngayon.
Dahil doon, narito ako para mag-alok ng taos-pusong paghingi ng tawad mula sa aking kumpanya. Grabe ang pagkalason ninyo sa akin. Sa tingin mo ba makakalimutan ko ito? Sa pera at magagandang salita lang? Drake, hindi pwede yan. Higit pa riyan ang aming sinseridad. Si Bear ay gumamit ng mababang paraan para lang manalo. Nahiya kami nang malaman namin. Para makuha ang iyong kapatawaran, inihahandog namin sa iyo ang kanyang ulo. Hindi lang yan. Kung mananatili kang tahimik tungkol sa insidenteng ito, malalaman mo ang totoong nangyari kay Mike. Kasama ang listahan ng lahat ng sangkot. Ano? At ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan ang kasunduang ito. Kailangan mo lang pirmahan ang kasunduang ito. Siniyasat na kita. Pumunta ka sa DOC para maghiganti sa Beast Club at malaman ang totoo tungkol sa pagkamatay ni Mike mula sa amin. Ngayon, binibigyan kita ng pagpipilian. Sa sandaling pumirma ka ng pangalan, sasabihin namin sa iyo ang lahat. Sa tingin mo maniniwala ako? Maniniwala ka. Walang saysay sa iyo ang parehong pagkasira. Hindi mo makukuha ang impormasyong gusto mo at walang kabuluhan ang pakikilahok mo. Tama ba? Ipinakita ko na ang lahat ng karta ko. Ikaw na ang bahala sa susunod. Pirmahan mo at tawagan ako. Magpapadala ako ng tao para sabihin sa iyo ang lahat ng gusto mong malaman. Kung tatanggi ka, hindi mo malalaman kung bakit namatay ang tatay mo. Tawagan mo ako agad. Paalam. Ilabas mo ang ulo. At ang pera, ilabas mo rin yon. Flynn, huwag kang makinig sa kanila. Gusto lang nilang takpan ang bibig mo. Kung mag-uurong ka ngayon, masasayang lang ang lahat ng pagsisikap mo. Oh, Flynn. Basta't manalo tayo, kailangan pa rin nilang magsalita. Ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo ba na dapat kong baliwalain ang pagkakataon para malaman kung bakit namatay ang tatay ko? Yan ang ibig naming sabihin. Ano ang ibig mong sabihin, Flynn, Miss Lavelle? Masama ang pakiramdam ko. Kailangan kong magpahinga. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa aming paligsahan. Ngayong araw, ibibida namin sa inyo ang DOC Championship Semifinals. 4 na manlalaban na lang ang nakarating dito. Sila ang pangunahing manlalaban ng Beast Club, si Drake. Ang pangalawang manlalaban ng Beast Club, si Tiger. Narito rin ang pinuno ng Legacy Club, Ginoong Harrison Foster. At panghuli, ang bagong bituin ng DOC Tournament, si Flynn Pearson. Ngayon, ating tanggapin ang mga manlalaban sa unang round, sina Drake at Harrison, sa ring. Huwag kang mag-alala. Hindi magkakamali si Flynn. pero Magsisimula na ang laban. Sa 2 suntok lamang, Connie Drake, si Harrison. Ganyan ang lakas ng isang top champion. Ngayon, batiin natin si Drake sa pagpasok sa finals. Ang bilis naman. Sunod naman, ating tanggapin ang mga manlalaban sa ikalawang round. Sina Tiger at Flynn. Nasaan si Flynn? Huwag mo nang sabihing natakot siya. Sino ba ang nakakaalam? Baka hindi pa siya ganap na gumaling mula sa pagkalason. Huwag kang gumawa ng mga dahilan para sa pagkatakot. Kung ako ang may ganoong kasanayan, gagapang ako rito para lang makipaglaban. Eksakto. Mas marangal lang mamatay sa laban. Kayong dalawa ay masyadong mahigpit. Nalason siya. Mabubugbog lang siya ni Tiger. Malinaw na duwag siya. Mga dahilan lang yan. Eksakto. Natakot ba siya? Nakakainip. Mukhang nahuhuli si Flynn. Ayon sa aming mga patakaran, maghihintay kami sa kanya ng 1 huling minuto. Kung hindi pa rin siya dumarating pagkatapos ng 1 minuto, mawawalan siya ng karapatang lumaban. Flynn, narito ka sana.
Ngayon, magsisimula na ang countdown. 6, 5, 4, 3, 2, 1. C. Ikinalulungkot kong ipahayag. Huwag kayong magmadali. Pasensya na. Natulog ako ng mahimbing. Hindi naman ako huli sa laban, di ba? Dapat wala ka rito. Laban lang ito. Bakit ka ganyan katense? Dahil Hindi masama, bata. Tara na. Mas nakakatakot ang lakas ni Tiger kaysa sa akin. Hindi masama. Muli? Nakakatakot ang lakas ni Tiger. Nagtataka ako kung mananalo si Flynn. Kung hindi siya nalason, baka manalo siya. Pero, Magiging maayos siya. Binigyan ka nila ng bitag. Huwag na nating pag-isipan yon. Relax ka lang. Mananalo si Flynn, sigurado. Muli? Walang butas ang mga suntok niya. Kung ganoon, papakitaan kita ng isa. Nahanap ko. ay naku! Ginoong Hobbs, wala talaga akong makitang butas sa mga galaw mo. Paano kita matatalo? Walang butas? Sigurado ka ba? Akayin mo ang kalaban. Naiintindihan mo? Hindi ko. Ikaw. Sayang lang ang pagtuturo ko. Kalimutan mo na. Balang araw, kapag nakilala mo ang isang eksperto tulad ko, na walang ipinapakitang butas, maiintindihan mo. Ang galing. Flynn. Lahat. Sa tingin ko, kailangan. Napag-usapan ang pagkalason kahapon. Flynn Pearson, Sinilip ko ang tungkol sa'yo. Pumunta ka sa dock para maghiganti sa Beast Club at malaman ang totoo tungkol sa pagkamatay ni Mike mula sa amin. Ngayon, binibigyan kita ng pagpipilian. Sa sandaling pirmahan mo ang iyong pangalan, sasabihin namin sa'yo ang lahat. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Maniniwala ka, walang saysay sa'yo ang mutual destruction. Hindi mo makukuha ang impormasyong gusto mo at walang kabuluhan ang iyong pakikilahok. Tama ba? Gagawin ng Beast Club ang lahat para manalo. Bakit? Gusto nilang mag-go public para ang pera mo ay maging sa kanila. Tama ba ako, Scorpio? Kaya pala alam na nila kung sino ang lalaban ng maaga. Peking laban lang pala ito. Wisit, ginago nila tayo. Ibalik ang pera. I-refund ang binayad namin. I-refund nyo kami. Refund. Ibalik nyo ang pera namin. I-refund. Isoli ang pera namin. hello? Scorpio, ito pala ang dakilang palabas mo. Ang grand IPO plan mo. Okay lang ang mga scheme, pero kapag sumabog ang mga bagay, napatunayang hindi mo kaya ang larong ito. Pwede ka nang bumaba ngayon. Wala kang silbi. Hindi mo nga mahawakan to? Makinig ka. Hindi na ako mag-invest sa Beast Club. Ako rin, aatras na. Flynn. Mabuti. Magaling.
ipasa ang salita. Huwag niyo hayaan si Flynn na umalis dito ng buhay ngayong araw. Reimburso. Ireimburse niyo kami. Gusto mong mamatay? Umalis ka? Umalis kayong lahat. Hoy, Flynn! Makakapatay ka ng tao. Alam mo ba? Pero kaya mo ba? Hindi mo ba gustong malaman kung paano namatay ang tatay mo noon? Dapat tinanong mo na lang ako. Sasabihin ko sa'yo. Ganyan ba kabait ang loob mo? Nadiskubre ng tatay mo ang isang bagay na hindi dapat niya malaman. Kaya inakit ko siya papunta sa aking underground ring at pinatapakan ni David ang ulo niya. Isang suntok. Isa pa. Tapos, isa pa hanggang sa halos mamatay na siya. Pagkatapos, ipinadala ko siya sa iyo. Gusto kong panoorin siyang mamatay. Sa mismong harap ng anak na pinakamamahal niya. Ay, naku. Ano? Galit ka na ba ngayon? Ang kalimutin ko naman. Muntik ko nang makalimutan. Alam mo ba ang sinabi ng tatay mo bago siya mamatay? Mas mabuting tumahimik ka. Napakalungkot ng itsura niya nang gumapang siya sa harap ko. Sabi niya, pahintulutan niyo akong makita. Ang naman ko na sa huling pagkataon. Papatayin kita. Flynn, teritoryo ko ito. Huwag kang magpadalos-dalos. Ano naman? Ngayong araw, ipaghihiganti ko ang pagkamatay ng aking ama. Sige, lumaban ka. Dapin niyo siya. Ay naku! Ay naku! Bastos ka! Puro kayo pang gugulo. Liam, alis na tayo. See? Flynn, Charlotte, sige. Huwag kang padalos-dalos ngayon. Kung hindi, mamamatay sila. bastos ka. Ganoon ba? Napakalaking pera ang nawala sa akin dahil sa iyo. Konting interes lang ang binabawi ko. Pero, huwag kang mag-alala. Malapit na. Ikaw naman ang susunod. Flynn, pambihira ang kapangyarihan mo. Kung gagamitin mo ng buo, mahihina ang katawan mo. Kung ilalabas mo ang lahat, handang mawala ang lahat ng kakayahan mong lumaban. Mr. Hobbs, mukhang talagang karaniwang tao lang ang kapalaran ko. Anong pinagmumumo mo? Tumahimik ka na. Sabi ko nga, tumahimik ka. Ngayon, ikaw naman. Hindi ako takot sa iyo. Flynn. Tigil. Alis na tayo, Charlotte. Hintayin mo ako. Flynn, tama na ang pagpunas niyan. Halika na at kumain. Si. Tara na. Bilis. Heto, tayo'y magtagay muna tayong lahat. Sina. Mabuhay! Maupo ka. Flynn? Bakit hindi mo pinatay si Scorpio noon?
Nagawa mong maghiganti para sa tatay mo. Kung pinatay ko si Scorpio, magkakasala ako. Bukod pa riyan, sa tingin ko may ibang magpaparusa sa kanya para sa mga kasalanang ginawa niya. Breaking news! Ang may-ari ng Beast Club, si Scorpio Bale, ay sentensyado sa kamatayan dahil sa pagsusugal, pagpatay, at iba't ibang krimen. Tagay tayo! Mabuhay. Oh, Tagay! Mabuhay tayong lahat. Tagay!